Magandang hapon, ako nga pala si Sheila Marie Salcedo Gita at ako ang susunod na reporter. So, ang topic namin ngayon ay ang function ng manager. Natapos na nating pag-usapan ang planning, ang organizing, at ang staffing, na kung saan ang isang manager daw ay nagpaplano, nag-oorganisa ng mga tao at ng mga resources at nag-hire and training sa kanyang mga employees. Ngayon, pag-aralan naman natin ang leading. Ang leading ay it talks about guiding and motivating employees. So, ibig sabihin, ang manager ay hindi lang basta nag-a-assign ng workers. Kailangan ding i-lead at i-encourage na yung mga tao niya para mas ma-motivate silang gawin yung work nila. So, ang susunod naman natin class ay ang controlling. Pag sinabi natin controlling, monitoring performance and making adjustment. So, dito na chine-check ni manager kung tama nga ba yung mga ginagawa ng kanyang mga workers. At kapag may nakita siyang mali, dapat mag-iisip siya ng mga corrective actions o iba pang mga paraan para makatulong doon sa kanilang planong ginagawa. So, halimbawa na lang class ay nakita ni manager na hindi pa rin naaabot yung target nila, which is yung magkaroon ng malaking sales. Sa halimbawa na lang ngayong buwan. So, dito na, titignan ni manager yung kanyang mga feedbacks, yung mga reports, at pagkatapos nun, mag-iisip siya ng mga another strategy na makakatulong sa kanila. At ayun na nga ang 5 function ng manager. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang 10 mga tungkulin ng manager. Ang 10 mga tungkulin ng manager ay isinulat ni Henry Mansbridge. Si Henry Mansbridge ay isa siyang Canadian, academic, and author. Ayon sa kanya, ang mga tungkulin, ang 10 rules of manager ay tumutukoy sa totoong tungkulin ng isang manager kapag nasa workplace na sila. Ayon sa kanya, ang mga gawain ng isang manager ay nahahati sa 3 kategorya. Una na rito ay ang informational. Pag sinabi natin informational, tumutukoy ito sa pagkuha, pagbibigay, at pag-share ng information magmula sa atin or magmula sa ibang tao papunta sa atin at papunta sa iba pang tao. Una na rito ay ang monitor. Dito na nag-oobserba at nagkukolekta ng information ang isang manager. Kailangan updated ang manager sa report, trends, at feedbacks. Sumunod naman ay ang disseminator. Ang disseminator ay nagbabahagi ng information sa team. So as a manager kasi, ikaw yung makikipag-meeting sa HR or sa pinaka-nakatataas. So, ibig sabihin, ikaw yung unang makakatanggap ng mga information. So, as a manager na nakipag-meeting sa nakatataas, kailangan mong i-forward yung important information na nanggaling sa taas papunta sa inyong mga empleyado or sa iyong mga staff. Susunod naman natin ay ang spokesperson. Ang spokesperson ay siya yung nagiging tagapagsalita ng kanilang organisasyon. So, tungkulin ng isang manager na magpasa ng information sa outsiders via reports, memos, and speeches.